Magandang araw mga Kai Soto fans. Si Kai Soto, ang 7'3" na pambato ng Pilipinas sa basketball, ay patuloy na ginugulat ang mundo sa kanyang pag-usbong bilang isang modernong big man. Sa kanyang pinakahuling laban sa Japan B-League, ipinakita ni Kai ang kanyang kakayahan bilang isang versatile player, particular na sa opensa mula sa labas ng arc. Tulad ng NBA star na si Kristaps Porzingis, na kilala bilang The Unicorn dahil sa kanyang bihirang kombinasyon ng taas at shooting ability, si Kai ay napakita rin ng kanyang sariling version ng unicorn sa court. Ang pagiging epektibo ni Kai sa 3-point shooting ay nagiging isang malaking bahagi ng kanyang laro na nagpatunay na kaya niyang makipagsabayan sa modernong estilo ng basketball. At sa laban ni Kai kontra powerhouse team na Kawasaki Brave Thunders, ay isang testamento sa kanyang bagong dimensyon bilang manlalaro. Sa larong yon, nagtala si Kai Soto ng 25 points, kabilang ang dalawang 3-pointers beyond the arc na may shooting percentage na 66%. Ang ganitong klaseng shooting performance ay bihira para sa isang big man na kasing tangkad ni Kai. Hindi lamang ito nagbigay ng malalaking puntos para sa kanyang kupunan, kundi nagbukas din ng maraming opportunity para sa kanilang opensa. Tulad ni Kristaps Porzingis, si Kai ay nagiging isang stretch big na kayang tumira kahit saan mang bahagi ng court. Noong mga nakaraang dekada, ang mga sentro ay karaniwang nakatuon lamang sa ilalim ng basket, nagpo-post up at nagdedepensa. Subalit sa pag-usbong ng modern basketball, nagbago ang role ng mga big men. Si Kristaps Porzingis ang isa sa mga nanguna sa bagong era ng stretch bigs, mga manlalaro na may kakayahang tumira sa perimeter habang nananatiling dominante sa paint. Ang ganitong klaseng laro ay nagbibigay ng flexibility sa opensa ng isang kupunan dahil nadaragdagan ang spacing at nagiging mas unpredictable ang kanilang taktika. Si Kai ay malinaw na sumusunod sa yapak ni Kristaps Porzingis sa aspetong ito. Sa kabila ng kanyang taas, hindi limitado ang kanyang laro sa paint. Ang kanyang shooting mechanics na patuloy na gumaganda ay nagbibigay sa kanya ng edge laban sa mas mababagal na depensa na nakatuon lamang sa rim protection. Ang kanyang pagiging epektibo sa 3-point shooting ay hindi lamang nagpapataas ng kanyang value bilang manlalaro, kundi nagbibigay din ng maraming posibilidad para sa kanyang kupunan, ang Koshigaya Alphas. Sa larong yon kontra Kawasaki, hindi lamang puro tira sa labas ang ipinakita ni Kai. Pinatunayan din niya na kaya niyang mag-dominate sa iba't ibang aspeto ng laro. Ang kanyang 18 rebounds, kabilang na ang 16 defensive boards, ay siyang naging pundasyon ng Koshigaya Alpha sa depensa. Ang ganitong klaseng versatility ay bihira para sa isang manlalaro ng kanyang edad at taas. Sa parehong paraan, si Kristaps Porzingis ay kilala rin sa kanyang two-way impact, isang elite scorer na may kakayahang magprotekta ng rim. Kapwa sina Kai at Kristaps ay nagtataglay ng pambihirang kombinasyon ng taas, shooting ability at basketball IQ. Pero habang si Kristaps Porzingis ay nakapaglaro na sa NBA at nakapagtala ng maraming milestone, si Kai ay nasa process pa lamang ng pag-abot ng kanyang buong potensyal. Gayunpaman, makikita na ang kanilang laro ay may maraming pagkakapareho. Si Kristaps na may taas na 7'3" ay kilala sa kanyang smooth shooting stroke mula sa labas ng arc. Sa kanyang NBA career, siya ay nagtala ng career average na 35 to 38% sa 3-point shooting, na isang mataas na porsyento para sa isang big man. Si Kai, bagamat nasa maagang yugto pa lamang ng kanyang karera, ay nagpapakita na ng mga senyales na kaya niya maging kasing epektibo sa aspeto ng long-range shooting. Sa kanyang pinakahuling laban, ang kanyang 66% 3-point shooting ay isang pahiwatig na maaari niyang palawakin pa ang kanyang laro sa hinaharap. At bukod sa shooting, pareho rin silang malaki ang impact sa depensa. Si Kristaps Porzingis ay isang elite rim protector na may career average na mahigit 2 blocks per game. Si Kai naman, bagamat hindi ganon kadalas mag-record ng blocks sa kanyang mga laro, ay may natural na height at wingspan na kayang mag-intimidate sa opensa ng kalaban. Sa kanilang laban kontra Kawasaki, ang kanyang presence sa paint
ay naging dahilan upang magbago ang opensa ng Brave Thunders na hirap sa pagkuha ng mga puntos sa ilalim. Bagamat kahanga-hanga ang mga nakamit ni Kai sa ngayon, marami pa siyang kailangang patunayan upang maabot ang antas ng mga NBA stars tulad ni Kristaps Porzingis. Una, ang consistency sa kanyang shooting ay isang mahalagang aspeto na kailangang pagtuunan ng pansin. Ang 3-point shooting ay isang mahalagang sandata para sa mga modern big men, pero kinakailangan ito ng tuloy-tuloy na paghasa upang maging maaasahan sa bawat laro. Ikalawa, ang kanyang mobility sa depensa ay dapat ding bigyang pansin. Bagamat magaling si Kai sa pag-intimidate ng tira sa paint, ang bilis ng laro sa NBA ay nangangailangan ng big men na kayang mag-switch sa mas maliliit na manlalaro at magdepensa sa perimeter. Si Kristaps, sa kabila ng kanyang taas, ay nakakaranas din ng kahirapan sa aspetong ito. Pero ang kanyang agility ay nakakatulong upang makontrol ang mga ganitong sitwasyon. Pangatlo, kailangan patuloy na pagbutihin ni Kai ang kanyang decision-making sa court. Sa laban kontra Kawasaki, makikita ang kanyang mataas na basketball IQ sa pagpigil ng mga tira at pagbibigay ng assist. Ngunit sa mas mataas na antas ng competition tulad ng NBA, mas mahihigpit ang depensa at mas mabibilis ang pacing ng laro, kaya't ang tamang desisyon sa bawat possession ay napakahalaga. At higit sa mga estatistika at kakayahan sa court, si Kai ay isang inspirasyon para sa mga Pinoy. Ang kanyang determinasyon na makapasok sa NBA ay nagiging simbolo ng bawat batang manlalaro sa Pilipinas. Ang bawat laban niya, dala niya ang pag-asa ng mga Pilipino na makita ang watawat ng bansa na iwagayway sa pinakamalaking basketball arena sa mundo. Ang tagumpay ni Kai sa Japan B-League ay nagsisilbing paalala na ang mga Pinoy ay kayang makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Tulad ni Kristaps Porzingis na naging kauna-unahang Latvian NBA All-Star, si Kai ay may pagkakataon ding maging kauna-unahang full-blooded Pinoy na magtatagumpay sa NBA. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.